Magandang oras mga kababayan, mga kakulinboy. Ito yung sinabi ko kanina sa ating unang vlog na nagkagulo na sa Senado. Loren Legarda, Wing Gatchalian, sino pa ba dyan? Ejercito ay nagsasabi na dapat gumawa ng ehekutibo. Sila yan Executive Department. At ang presidente ay dapat gagawa na talaga ng hakbang ngayon dahil umpisa na naramdaman ng mga Pilipino ang epekto ng giyera sa Iran versus Israel, Amerika. Huwag na nating sisihin ang Israel at Amerika dahil parang nagpupuksa yan ng mga ulupong o itong mga mapanganib na hayop, parang pinupuksa nila Kasi kapag hindi na napuksa yan ay mas grabe pang maidulot na kaguluhan yan. Ay baka tayo maabot pa ng mga missiles na mayroong dalang nuklear. Kaya tama lang yung ginawa ng Trump at ng Israel. Ngayon, wag na natin yung pag-isipan yung mga gulo dyan. Ang pag-isipan natin, ang focus ng gobyerno ay paano tayo makaangkat ng enerhiya sa ibang bansa. Hindi lang naman Middle East. Meron dyan sa Indonesia, Malaysia, meron din silang mga dyan. Pwede tayong bibili dyan. Meron silang mina ng langis dyan. Sa Russia ay meron din. Kaya bakit hindi tayo makipag-deal doon? Di ba ang ating gobyerno? Tsaka ang ating LPG or itong liquefied petroleum gas ay nauubos na rin. 2 buwan na lang yata. Kasi hinuhoard din ng mga inchik, hinuhoard ng mga negosyante, tinatago yung mga tangki ng gasol. Kaya by next month, dudoble na ang presyo ng gasol kasi tinatago. Sabi ng mga negosyante niyan, ay ubos na daw. Yung pala, tinatago lang nila. Kaya paglabas niyan, doble na yan. 2,000 plus na yan, bawat tangke. Grabe. Kaya wag niyong kalimutan bumili mamaya ng LPG. Kahit meron pa kayo, bumili na kayo. Dahil mauubos na yan by next month. Mga kababayan, maniwala kayo. Kahit hindi yan mauubos sa international market, itong mga negosyante natin ang gumagawa ng kabulastugan, hinuhoard, sabihin na wala na, para ilabas nila, doble na, instant millionaire sila pagkatapos ng kaguluhan na ito. Okay, kaya ito, balita, courtesy pa rin ng Bilyonaryo Channel. Atin pakinggan ang bangayan sa Senado tungkol sa krisis dulot ng giyera sa Iran. Nasa krisis na ang Pilipinas dahil sa epekto ng giyera sa Iran. Ang ilan sa kanila galit dahil wala umanong malinaw na plano ang gobyerno. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Nasa krisis na ang Pilipinas. Para yan sa ilang senador, kasunod ng jumbo oil price hikes. Mainit ang naging mga pahayag ni Senator Loren Legarda sa unang pagdinig ng Senate Protect Committee na tinalakay ang epekto ng sigalot sa Middle East sa Philippine economy. Hindi sapat para sa kanya na ilatag ng iba't ibang national agencies ang kanilang mga plano. Diretsahan niyang binanatan ang gobyerno at pinapaaming nasa krisis na nga tayo. Krisis nga tayo. Inong last week, hindi pa natin ramdam kahit nag-increase ang mga bilihin at gasolina dahil may pera pa tayo Pero halimbawa, nag-full tank ako ng sasakyan noong sweldo ko. Ang full tank ko ay 2005 noon. Ngayon hindi na 4,000 na ang full tank ng sasakyan ko na maliit. Kaya halos dumubli na talaga ang gasolina. Kaya masakit na talaga yan sa bulsa. Yung sweldo ko, hindi naman nadudubli. Kumukunti pa nga dahil sa absent Okay lang kung ito nga yung sabi ni Legarda. Dapat gumawa ng alituntunin o hakbang na dapat sundin dito sa panahon ng krisis na to. Halimbawa, dapat mag-impose ang gobyerno ng temporary increase of salary ng mga employee. Diba? Katulad ko, dapat increasean ako, bigyan ako ng panggasolina, diba? Na incentives na panggasolina. Yun ang dapat idagdag sa sweldo ng manggagawa. Ngayon, dahil lahat naman ay sumasakay, lahat naman ay may sasakyan, lahat ay sumasakay sa mga pampasahero ng mga sasakyan na may gumagamit ng gas. Kaya isa yan sa dapat gawin na dapat private companies, government ay magdagdag ng incentives para sa gasolina
ng mga manggagawa, ng mga empleyado. At hindi lang yan, marami pang dapat gawin na plano diyan eh. Hindi lang plano kundi kaagad-agad dapat gawin ng gobyerno yan. I-implement, ibigay sa lahat ng manggagawa. Dahil lahat talaga ngayon eh. Kahit ako, kinabahan na ako eh. Kinakabahan na ako eh. Wala na tayong LPG by next month, next week lang ha, by next week ay dudublin na ang presyo ng gasolina. Kapag hindi sumurinder ang Iran, dapat talaga matapos na yan eh. At para matapos yan, kasi hindi susurinder ang Iran, dapat tapusin na yan ng Amerika na malinis. Diba? Kasi hindi naman, ang Rusya ay hugas kamay na eh. Sinabi na ng Rusya kanina sa Iran, sinabi ng spokesperson ng Rusya na, hoy Iran, itigil mo na yan, makipag-deal ka na. Kasi na ang Europe na ang Europe kasama ang Rusya ay napiktuhan rin kahit na supplier ng langis ang Rusya. Ang Rusya yung kanilang langis para lang sa kanila yun eh. Hindi naman gaanong nag-export ang Rusya pero paminsan-minsan nag-export din ang Rusya kapag meron silang surplus. Okay, kaya kahit Rusya hindi na pumapanig. Iwan ko lang ang China kung pumapanig pa rin sa Iran. Ang Rusya ay wala na, hugas kamay na eh. Kaya kahit bombahin ng Amerika ang Iran, hindi na papanig ang Rusya. Hindi na matuloy ang World War III. Iwan ko lang sa China at yung teddy-bear na taga North Korea, Kim Jong-un, kung papanig pa rin sila, magpaglaban pa rin sila para sa Iran, ay sila yung mga tangingot kung ganun. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Everybody in government, especially in the executive, and everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are Yun. slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Kayo, parang pagong kayo. Ngayon, hindi lang naman si PBBM ang gagawa ng batas kagad yan. Dapat doon sa lower house, sa Congress, gagawa kagad sila ng impronto na batas tungkol dito sa krisis. And then aprobahin ng upper house ang Senado at pirmahan ng Chief Executive ni PBBM. Tapos ang problema. Bakit hindi gagamitin yung pondo natin sa GAA? Diba merong parang doon, parang reserve for emergency like this? O bakit hindi gagamitin yon? Nasasayangan ba ang mga magnanakaw na gagamitin yon para sa ating bansa? Umangkat na kayo ng langis sa Rusya, sa Petronas, umangkat kayo doon. Hindi lang Middle East ang nagsusupply ng langis. Mga luko-luko kayo. Okay, balik tayo kay Loren. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Yusa Claire Castro na walang krisis sa oil supply pero may price disruption. We can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. Middle class ako, middle class kayo, mga kababayan. Mahirap na tayo ngayon, parang daga na rin tayo. Mabuti yung mga mahirap kasi sanay sila sa hirap. Diba? Pwede silang kumain ng kanin lang eh, lagyan ng asin. Kayo, kaya nyo ba? Ako parang kaya ko eh. Iwan ko lang sa inyo ha. Kaya ko yung noodles, lagyan lang ng malunggay. Ulam na yun. Wow, ulams. Kayo, kaya niyo ba yung noodles lagyan ng malunggay na dahon? Tapos gawin ulam, kaya niyo ba yun? Mga kababayan, kaya niyo bang kumain ng ulam na bagoong? Kaya niyo bang dumikdik sa asin? Krisis na nga tayo eh. Kaya natin yan. Kayanin na lang natin. Wala tayong magawa. Total temporaryo lang naman talaga to. Merong time frame si Donald Trump at tinitingnan din ni Donald Trump ang epekto ng krisis na ito. Kaya iniisip ng Washington ni Trump na madaliin ito. Pero binigyan pa rin nila ng chance ang Iran na magkipag-deal diplomatic negotiation, hindi yung bomba ng bomba. Kaya hindi naman talaga si Trump, kaya naman talaga bombahin ni Trump at tunawin niyang Iran. Pero hindi ginawa ni Trump dahil si Trump ay okay talaga yan. Magaling na presidente mag-isip yan, genius yan.
genius si Trump. Sabi nga niya, yung si ano, di ba? Yung Biden ba yun? Ay, bakla daw eh. Takot sa Iran. Kaya ito yung nangyari ngayon. Kung sinopil lang ni Biden ng Iran noon sa panahon ni Biden, hindi mangyayari na lahat ng kabundukan sa Iran ay ginawang missiles depot. Ginagawang factory ng missiles eh. Lahat ng kabundukan sa Iran. Grabe. O balik tayo kay Legarda. Magaling din si Legarda sa sa ganitong sitwasyon. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. Pinapitigil ni Legarda ang mga maluho sa travel sa gitna ng krisis at kada travel ni Sara, 11 million na uubos eh. Kasi kasama niya yung napakaraming bodyguard, kasama niya yung napakaraming empleyado niya. Halimbawa, bibisita siya ng mga Qatar, sa Qatar, sa mga OFWs, di ba? Noong isang taon, 11 million ang gastos noon. Kapag bibiyahe siya sa dahig, 11 million pa rin ang gastos noon. Kaya kayo diyan na nagpaparty-party sa gobyerno, ay tigil muna dahil nasa krisis nga tayo. Diba? At BP Sara, tigil muna sa tour mo. Pati yung kapatid mo nagtutour din eh. Kaya tigil muna kayo, pera ng bayan yan, itulong natin sa nahihirapan ng mga kababayan. mga nagpa-party-party umano. Dapat daw may pamamaraan para ibigay ang mga pondong ito. Mga nagpa-party-party umano. Dapat daw may pamamaraan para ibigay ang mga pondong ito sa mga apektadong sektor, gaya ng agrikultura. Pumalag din si Legarda sa umano'y government subsidy para sa humigit kumulang 40,000 fisherfolk at farmers. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin Tapos mamatay. 40,000 lang. Kaya nga, hindi yan fair. Meron tayong budget sa GAA na hindi pa na-appropriate. Wala pang nilagyan ang budget na yun. Yun ay for emergency. Bakit hindi gagamitin? Bilyon-bilyon din yun eh. Gamitin na yun. Habang sa mayroong pang mabibili na langis sa ibang bansa aside from Middle East, maghanap na tayo ng mabilhan para emergency use. Alam natin, ang itong kuryente natin ay hindi kaya ng Maria Cristina Falls lamang. Kaya gumagamit din tayo ng mga generator set na gumagamit ng mga krudo. Kaya gumagamit tayo ng krudo, ng langis para sa kuryente natin. Para sa Meralco at para dito sa ating mga lokal na katulad sa amin, Surnico, lokal na mga electric cooperative. Lahat yan gumagamit yan ng langis, mga kababayan. Kaya kailangan natin ng langis, ng oil. Sabi ko na nga, meron dyan sa Mindoro nagliliyab na bundok dahil merong lumalabas na methane. Doon sa Agusan Mars, meron din nagliliyab ang doon, katubigan sa Mars, sa Agusan, dahil malakas din ang maraming deposito ng langis. Kaya bakit ayaw minahin? Pero kapag sa DPWH budget ay bilyon-bilyon, tapos nanakawin ng mga buhaya, di ba? Bakit yung budget sa DPWH, bakit hindi ilipat sa pagmimina ng ating mga langis na narito sa Pilipinas, mga kababayan? O, yan ang malaking tanong, di ba? Yan ang malaking tanong, bakit palaging DPWH? Okay, balik tayo kay Luren. Bukod kay Legarda, una nang sinuportahan ni Senator Bam Aquino ang pagdeklara ng State of National Magutom? Bukod kay Legarda, una nang sinuportahan ni Senator Bam Aquino ang pagdeklara ng State of National Emergency. Ayon kay Senator Bam Aquino, sa ilalim ng State of National Emergency, maaaring maglagay ang gobyerno ng price ceiling para sa essential goods. Maaari ding madagdagan ng pondo para sa repatriation ng mga OFW at madagdagan ang pondo para sa financial aid sa iba't ibang mga sektor. Yung prices ng ating primary commodities, bigas, mga dilata, oil, ano pa ba?
na binibili natin sa pagkain. Basta't pagkain, i-monitor talaga yan, lalo na ang bigas. Ang daming, dito sa amin, nagtaasan na talaga per kilo ng bigas. Ang dating 40, ngayon 60 na. At ang 60 ngayon ay 90 pesos per kilo na. Grabe na. Mga kababayan, talagang krisis na yan. Sa pamilya na mayroong anak na 3 o 4, patay ka na diyan kung hindi ka milyonaryo. Eh kahit milyonaryo ka, di ba, saan ka bibili kapag wala nang magbenta ng bigas? Di ba? Ay siyempre, angkat tayo sa Vietnam, marami pang bigas doon eh. Sa China, marami din. Pero mahal na yan dahil dadaan yan sa mga middleman na mga inchik pa rin. Andin dudublihin nila yan kasi nga they take advantage of the situation. Yun yung nangyayari. Kapag angkat tayo ng bigas sa Vietnam, kunting ano lang naman ang patong ng Vietnam, yung pagtaas lang ng gasolina. Pero pagdating nga sa Pilipinas, merong middleman na siyang nagpapatong ng doble. Yan ang problema. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa sabi ni Legarda na nasa krisis na at kailangan ng umaksyon ng ating ehekutibo, ang ating Pangulo, ang lahat ng mga solons sa Kongreso, sa Senado dapat umaksyon na at gagawa na ng itong deklarasyon na state of emergency na ang Pilipinas para mamonitor na itong magkaroon ng parang martial law at mamonitor na itong mga nag-jack up ng mga prices ng mga negosyante. Okay, so pag-comment sa ating comment section, nahihirapan na ba kayo? Ako konti, nahihirapan na. Damdam ko na talaga, mga kababayan. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang ang ating button. Maraming salamat at yan ay malaking tulong.